ano na yun, sa mga ninuno na yun, lineage na ba? So, ang pangalan niya is Naufal. Okay? So, ano naman yung sinabi ni Naufal sa kanya? Sa Propeta alayhi salatu wasalam. Ano naman yung sinabi sa kanya? Sa kanya, ano yung makita mo? Tinanong siya, Nirelate niya, okay? So, nung narelate na yun, yung nangyari, ano yung mga bagay na sinabi ni Naufal sa kanya? Ang sinabi niya, kung halimbawa, dahil matanda na siya, kasi kung halimbawa, may edad pa siya, malalaman niya kung paano siyang i-drive out ng mga tao. Okay, Ano very ba yun? good. Mashallah. Oh. So, Kasi- kapag nangyari yun, anong sabi niya? Hindi niya ata iwanan. Yes. Oh. Kung mangyari man yun, magbibigay siya ng support. Bibigay siya ng support. Tama. So ngayon, pero hindi na po nangyari yun, di ba? Kasi patay na siya. namatay na siya. Namatay siya. Oo. So actually, merong ano dyan merong usapin dyan, sinakfal ba ay Muslim o hindi? Okay? Kasi nga, Muslim siya. hindi po. Merong usapin sa bagay niya na hindi natin papasukin. Binanggit lang natin kasi nabanggit siya dun sa hadith dito. Ano? Sa pagpapaliwanag ng ano. Kasi nga sabi niya, kapag dumating yung araw na yun, supporter mo ako. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, Muslim siya. Ay, hindi po natin masabi sa ngayon. Kasi ngayon nga, magkaroon nga ng usapin sa bagay na yun. Pero tutulong siya sa propeta. So, ayun. Sabihin, alam na yung pan. Kasi alam niya yung totoo. Sinabi niya na walang dumating, walang taong merong sinabing ganyan, maliban na lamang sa inano siya ng mga tao. No? Pinalabas siya. Kasi alam na yung scriptures na dito. So, meron siyang kaalaman. Kasi alam niya yung divine inspiration ang nangyari sa propeta. Opo. Alam niya at naniwala siya. Salamat. Scholar. Alam niya na, hindi lang sa alam niya, naniwala pa talaga siya. Naniwala pa siya. Oo. Diba? Muslim siya by heart. So, yun. Pero hindi na natin papasokin yung ano. Allahu a'lam. Pero palagay ko maging Muslim doon dahil magsuporta na siya sa prophet. Ang kaso lang, hindi na-mention Hindi po talaga na-mention. Opo. na Muslim siya. Hindi po na... Pero oras na yung support siya. We do not know sa pagkamatay niya, pero oras na mag-support siya sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palagay ko. Kasi kahit ang mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anong malabo pa talaga sa kanya, di ba? Hindi pa masyado konkreto yung pagkakapropeta niya. Tsaka, kung isipin po natin yung support kasi po, hindi siya magiging parang clear cut na dahilan para masabi natin katulad ng uncle ng Propeta alayhi salatu, diba? Isa sa mga pinaka best supporter niya, hindi nagbanggit ng shahada sa kabila ng lahat na ginawa para magshahada ka sa oras ng kamatayan, hindi pa rin siya nagshahada. Yan si Abu Talib. No. So, ayun nga, hindi natin papasukin yung usapin na nabanggit lang natin kasi nabanggit dito. Allahu a'lam. So, punta na tayo dun sa surah, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sige, simulan natin. Recite muna tayo ng sabay-sabay. Okay. بسم الله لا يطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى Parang hindi tayo synchronize Ulit. Inna ila rabbika rusha. أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت قلت أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا إن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. Okay, so ito, ano natin mamaya. Hindi tayo nagsisynchronize eh. ناصية كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. Okay, basahin natin yung translation, hindi yung transliteration. Una, sige, sino pong babasa? Sino? Abdurrahman na tayo, Abdurrahman tayo. Bismillah. Dito. Bumasa ka, usugo, na ikinakasi ni Allah. Tama, no? Ikinakasi na, no? Hindi ko naintindihan yun ah. Naintindihan mo yun? Hindi rin. Ako hindi. Dapat ikinakasi ya? Baka nagkulang lang. Ikinakasi, yun eh. Dila. Ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Bumasa ka, usugo, Ako may problema yung na translation. ikinakasi ni Sa iyo. Ikinakasi ni Allah sa iyo. Ikinakasi ni Allah sa iyo. Ikinakasi. Sige lang, tuloy. Hindi ko naintindihan eh. Ikinakasi ni Allah sa iyo. Pero sa English, parang clear pa sa English. Oo. Tagalog, parang mas lumapo ah. Na nagpapasimula sa ngalan ng Panginoon, sa Panginoon mo na lumikha sa lahat ng mga nilikha. Ikinakasi. Komplikado yung kanyang translation dito. Oo. So kung itatranslate natin, sabi niya, Iqra, magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na siyang lumikha. Mas maano yung ganun yung translation. Oo, Okay. tama. Next, khalaqal insana min 'alaq. Lumikha sa tao mula sa isang piraso ng dugong na muo matapos na ito dati ay isang patak. Okay. Next. Bumasa ka, usugo, na ikinakasi na naman ni Allah sa iyo, samantalang ang Panginoon mo ay ang napaka mapagbigay na walang kapantay sa pagkapagbigay niya, na isang mapagbigay sapagkat siya ay ang marami ang kagalantihan at ang paggawa ng mabuti. Ang tindi na. Sa madaling salita, Iqra, ikaw ay bumasa, wa rabbukal akram. At ang iyong Panginoon ay siya ang pinaka mapagbigay. Siya ang nagbibiyaya. Akram. Pinaka. Akram. Okay? Pinaka mapagbigay. Alladhi 'allama bil qalam. Na nagturo Sige po. ng sa titik at pagsulat sa pamagitan ng panulat. Okay. Allamal insana ma lam ya'lam. Nagturo sa tao at hindi dati nito Nagturo sa tao. Nagturo sa tao nang hindi dati nito nalaman.
kalla innal insana la yagha. Sa katotohanan, tunay na ang taong masamang loob tulad ni Abu Jahl ay talagang lumampas sa hangganan sa paglabag sa mga hangganan ni Allah. At ra'ahu stagna. Dahilan sa nakakita siya sa sarili niya na nakasapat dahil sa taglay niya na influensya at yaman. Tama ba yan? Ar-ra'ahu stagna. Kung may nakakita sa sarili niya, nakasapat siya dahil sa taglay niya. Pag siya ay nagmamalabis. Ito kasi yung translation nito, may kasama na siyang pagpapaliwanag kung bakit siya nagmamalabis. Yung pagpapaliwanag dahil sa taglay niya na impluensya at yaman. Wala yan dito, sa ayang ito hindi siya nabanggit. Pero sa translation, nilagay nila yung pagpapaliwanag kung bakit siya nagmamalabis. Dahil dito, sa taglay niya na impluensya at yaman. So, yung translation na meron dito, meron ng karagdagang mga salita. Kaya nagtataka ko, Upang paliwanag, yes. kaunti lang, tapos napakataas ng... Oo. Kasi nga, di ko alam kung sino nag-translate, dinagdagan nila ng pagpapaliwanag yung aya. Hindi lang siya tinranslate, dinagdagan mo siya. Okay? Inna ila rabbika ruj'a. Katulad nito, parang haba nito. Tunay na tungo sa Panginoon mo. Utao ang pagbabalik sa araw ng pagbangon para gumanti siya sa bawat ayon sa magiging karapat-dapat dito. Katulad niyan, itong para gumanti siya sa bawat ayon sa magiging karapat-dapat. Wala siya sa aya. Okay? Pero dinagdag na lang siya upang ipaliwanag kung ano yung aya. Parang Ara'ayta alladhi yanha. Oh, Hindi siya delikado sa panungkaya. hindi naman. Mas maganda lang umaayos yung pagkaka-translate niya. literally hindi eksakto ang parang nag-explain para sa Kasi po, itong translation na ito actually, kinuha na rin yan sa tafsir ng ayat. So, okay lang naman siya. Kasi, yung dinagdag yan actually galing din sa tafsir ng ayat. So, ara'ayta alladhi yanha. nakakita ka ba ng higit na kataka kaysa sa ukol kay Abu Jahl na sumasaway? Katulad yan, Abu Jahl hindi binanggit. Pero binigay siyang example dun sa yanha. Sa yan. Nakakita ko. Abdan ila salla. Sa lingkod namin, si Muhammad sumakanya ang masmas at ang pagbati ng kapayapaan kapag nagdasal siya sa tabi ng Kaaba. So, yung abd dito na tinutukoy, yung alipin dito na tinutukoy, Abdan. okay, sa tafsir niya, ang propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, abdan ila salla. Sapagkat dito sa translation niya, which is galing sa tafsir, kumbaga hinahadlangan siya sa pagdasal niya doon sa may Kaaba. Eh siya yung tinutukoy na abd dito sa ayan ito. According to sa pinagkunan ng tafsir na ito. Al-Aita in kana al-huda. Ipakita ka ba kung itong sinasaway ay nasa isang patnubay at isang pagkatalos mula sa Panginoon? Yan? Aw amara bil taqwa. O nag-uutos noong ng pagbibilag magkasala kay Allah sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos niya at pag-iwas sa mga sinasaway niya. Sinasaway ba ang sinuman ito at ang pumapatungkol sa kanya? Ara'ayta in kada dabah wa tawalla. Ano po? Ara'ayta? Ara'ayta in kadabah wa tawalla. Tama ba yun? Ara'ayta in kadzaba wa tawalla. Kadabah wa tawalla. Sige po. Nakakita ka ba kung nagpasinungaling sa hinihatid ng sugo at tagasaway na ito? Ang tagasaway nito. O umayaw siya roon? Hindi ba siya natatakot kay Allah? Pandabstad siya. Bismillah. Para bakit? Sir, okay na sir. Okay na po ba? Oo. Ano kay Bobby? Ha? Okay na daw po tayo, inshallah. Ipagpapatuloy itong ayang ito sa next na meeting, inshallah tayo. Ilan pong ayat? 19. Mashallah. 19 Okay. ayat. 19, okay. At sa pag-aaral na ito, ang natutunan ko dito ngayon ay kailangan intindihin mo yung binabasa mo at yung mga transliteration, kailangan intindihin mo rin siya, magsabar ka bakit sobrang haba, yun intindihin mo siya kung bakit gano'n. At ayun ang dahil sa pag-aaral na ito ay nakuha ko na yung mga dahilan kung bakit kakaunti lang yung topic pero napakahaba ng explanation niya. So pinapaintindi talaga ng gusto sa atin. So subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.